Kumalat ang balita na di umano nais ng Saudi Arabia na makipaggera sa mga militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthis na sinusuportahan naman ng bansang Iran. Sumabog sa social media ang balitang ito matapos na akusahan ang Crown Prince ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman na di umano ninakaw ni Mohammed bin Salman ang pirma ng kanyang ama na kung saan naglalayon na ang Saudi Arabia ay makikipaggera na sa Houthis ng Yemen. Ibinalita ito ng maraming site, isa na riyan ang WION, isa sa mga pinagkakatiwalaan na patas na magbalita worldwide. At dahil napakalaki ng balitang ito, hindi rin nagpahuli ang The Times of Israel. Marami ang mga naniniwala na ang Saudi Arabia ay palihim na tumutulong sa Israel sa gera nito laban sa mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran gaya ng Hamas, Hezbollah, Houthis at iba pang mga resistant group sa Iraq at Syria. Ang grupong Houthis ay gumagawa ng mga pag-aatake sa Red Sea bilang pagsuporta nito sa kanilang brothers sa Gaza o mga Palestinian militant na Hamas. Ang Saudi Arabia ay isa sa mga sumuporta sa koalisyon na ginawa ng United States of America na naglalayong pigilan ang Houthis sa kanilang ginagawa sa Red Sea. Kaya hindi katakataka na ang Saudi Arabia malaki ang possibility na magkagera sila ng Houthis. At hindi na ito bago dahil noong 2015 ang Saudi Arabia at Houthis ay nagkagera na. Pinangunguluhan noon ng Saudi Arabia ang isang koalisyon na binubuo ng 9 na mga bansa sa West Asia at North Africa. Nilusob ng Saudi Arabia ang Yemen. Ito ay dahil sa request na rin ng presidente ng Yemen na si Abdrabbuh Mansur Hadi. Ibig sabihin, pro-Yemeni government ang Saudi Arabia at tinulungan nito ang gobyerno ng Yemen dahil sa mga panghaharas ng militant group na ito na tinatawag na Houthis na sinusuportahan ng bansang Iran. Sa kasagsagan ng Yemeni Civil War noong September 2014, pinalayas ng Houthis sa capital nito na Sanaa ang presidente ng Yemen. Na kontrol kasi ng Houthis ang maraming bahagi ng Yemen kasama na ang capital nito. Kaya para maisalba ng presidente ng Yemen ang kanyang sarili, lumayas ito at pumunta ng Saudi Arabia. Tumulong na rin ang United Nations na mag-facilitate ng isang power sharing upang maibalik sa pagkakulaps ang Yemeni government. At sa unang buwan ng pagpapatalsik sa presidente ng Yemen, umatake ang Saudi Arabia sa Yemen. Tinatawag itong Operation Decisive Storm na kung saan ang Saudi Arabia ay nagsagawa ng isang full airstrike na naglalayo na patalsikin ang Houthis sa gobyerno ng Yemen. Agad na nagdeklara ang Saudi Arabia at masayang ibinalita na kasama niya ang ibang mga bansa sa kanilang pag-atake sa Yemen at kanilang na-achieve ang initial goal na kung saan inanunsyo nito ang tinatawag na Operation Restoring Hope dahil ito ay naglalayong bigyan ng pag-asa ang gobyerno ng Yemen. Pinigilan din ng Saudi Arabia na masakop pa ng Houthis ang ibang mga lugar sa Yemen. Idineploy ng Saudi Arabia ang kanilang malakas na ground forces. Dito ay napigilan ang Houthis na masakop ang ibang mga lugar sa Yemen. Sa koalisyon na pinangunguluhan ng Saudi Arabia, tumulong na rin ang Ehipto, Morocco, Jordan, Sudan, United Arab Emirates at ipinadala ang kanilang ground forces. Hindi naman nanahimik dito ang Kuwait, Qatar, Bahrain at Constelles. Nagpadala rin ng kanilang ground forces. Binuksan naman ng Somalia ang kanilang airspace upang dito dumaan ang eroplano ng Saudi Arabia at United States of America. Sa gerang ito, umani rin ng maraming batikos sapagkat hindi rin maiiwasan na meron talagang madadamay na mga sibilyan kasama na ang pagkasira ng mga buildings ng isang bansa. Taong 2019 nang mahinto ang giyera at March 29, 2022, ang koalisyon na pinangunguluhan ng Saudi Arabia ay nagdeklara na rin ng ceasefire. Sa pamamagitan ng Oman, naging mediator ito upang kanya mapagkausap ang Houthis at Saudi officials at dito ay nagkaroon
ng bilateral peace talks. Taong 2023 nang magkagera ang Israel at Hamas. At dahil sa kaibigan ng Hamas ang Houthis, unti-unti na namang naririnig ang pangalan ng militanteng grupong ito hanggang sa unti-unting nabubuhay ang conflict sa pagitan ng Saudi Arabia at Houthis dahil ang magkabilang panig ay merong mga alyado. Allied ng Houthis ang Hamas at Iran. Samantala, ang United States of America ay allied naman ng Saudi Arabia at ng Israel. Kaya sa giyera ng Israel at Hamas ay nahihila ang Saudi Arabia at Houthis na muling magkabakbakan. At nitong nagdaang araw ay sumabog ang balita na di umano nais makipaggera ng Saudi Arabia sa Houthis ng Yemen. Ang Crown Prince ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman ay inakusahan ng isang former Saudi official nitong Lunes lamang na ninakaw daw ni Mohammed ang pirma ng kanyang ama upang ang kaharian ng Saudi Arabia ay magkaroon ng decree na tapusin na ang matagal na hidwaan sa pagitan ng Saudi Arabia at Houthis. Kung ang kumakalat na balitang ito ay legit o totoo, ibig sabihin si Mohammed bin Salman nais niyang tapusin ang gera nito laban sa Houthis. Ang nasabing former Saudi senior official na siyang nag-akusa kay Mohammed bin Salman ay si Saad al-Jabri. Malaki ang kanyang posisyon sa Saudi Arabia sapagkat isa siya sa mga tumulong sa United States of America para sa isang counter-terrorism attack. Ito ang kanyang isiniwalat at unang ipinablish sa BBC nitong Lunes lamang. Pero sa balitang ito, hindi nagbigay ng komento ang Saudi Arabia. Ang kanilang rason ay wala raw ebidensya si Saad al-Jabri. Kung baga, ang ibig sabihin ni Mohammed bin Salman, inakusahan siya ng walang inilalatag na dokumento. Ayon naman kay al-Jabri, sa mga susunod na araw ay kanyang isisiwalat at ipapakita ang mga ebidensya na kanyang sinasabi sa press. Ayon sa Saudi Arabia, hindi raw dapat pagkatiwalaan si al-Jabri, lalong-lalo na wala na raw ito sa gobyerno sa mga panahong ito. Marami naman ang mga analyst na nagsasabi na kahit wala na sa gobyerno itong si al-Jabri, malaki rin ang possibility na meron pa itong mga koneksyon at kasulukuyan pang nasa posisyon sa Saudi Arabia. Ayon naman sa ibang analyst na maaaring totoo na nais na makipaggera ni Mohammed bin Salman sa Houthis ng Yemen, maaaring nag-leak lamang ito dahil ayaw ipaalam ni Mohammed bin Salman sa publiko at nang sa ganun, hindi makapaghanda ang Houthis sa gagawin ng Saudi Arabia. Pero kung sakaling mang totoo na nais ni Mohammed bin Salman na makipaggera sa Houthis ng Yemen, ang isyu na ipinupukol ngayon kay Mohammed bin Salman, lumalabas ba na tila wala ng respeto itong si Mohammed sa kanyang ama na siyang king? Pero ganun pa man, walang inamin na ganito si Mohammed bin Salman. Pero kung ating titingnan ang track record nang nag-akusa kay Mohammed bin Salman na si al-Jabri, siya ay isang former major general at nagtatrabaho din sa intelligence at official pa. Ngayon ay nakatira siya sa Canada bilang exile. Ayon kay al-Jabri, hindi raw niya ilalagay sa alanganin ang kanyang buhay sa isang isyong walang katotohanan. Ayon sa kanya, quote and quote, "I am not a dissident, nor did I put myself in this situation by choice. I was a high-ranking Saudi official who dedicated himself to safeguarding his country, recognized for saving thousands of Saudi and Western lives." Dagdag pa ni al-Jabri, dalawa sa kanyang anak ay nakakulong ngayon sa Saudi Arabia. Nais daw siyang ipapatay ni Mohammed bin Salman. Ayon kay al-Jabri na ibinalita ng BBC, siya raw ay credible at reliable, lalo na ang kanyang information ay nagmula raw mismo sa mga opisyal sa loob ng Saudi Arabia. Ayon kay al-Jabri, sinabihan daw siya ng mga opisyal na nasa loob pa ng Saudi na nais daw makipaggera ni Mohammed bin Salman sa Houthis. Dagdag pa ni al-Jabri na noong nasa katungkulan pa siya sa panahon ni Barack Obama ay nakatanggap daw ito ng utos mula sa US
na bubombahin daw nito ang Houthis sapagkat nais daw ng Saudi Arabia at United States of America na paalisin na ang Houthis sa Yemen. Sa katunayan, ang planong ito ay alam daw ng isa sa mga mataas na posisyon sa Saudi Arabia. Alam din daw ni Mohammed bin Salman ang planong ito. Katunayan, meron pa daw meeting si Mohammed bin Salman at nangako na ang Houthis ay mauubos lamang sa loob ng 2 buwan. Nais daw ni Mohammed bin Salman na atakihin ang Houthis ng Yemen nang hindi na magpapaalam sa kanyang ama. Kaya sa naturang order, mismong si Mohammed bin Salman na daw ang nagpirma instead na ang kanyang ama. Nang hinga naman ng pahayag ang US State Department, simple lang ang sagot ng Amerika. Ayon sa kanila, no comment. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, base sa track record ni Al-Jabri, meron bang katotohanan ang kanyang sinasabi o ito ay isang paratang lamang? At kung sakaling ito ay paratang, ano naman ang kanyang makukuha? At kung sakaling ito naman ang totoo, ano ang mangyayari sa Middle East?